Hello, welcome po sa bawat isa. Mapagpalang araw sa ating lahat. Nais ko pong i-share ang pag-aaralan po natin nito, ang How to be Born Again. Marami ang naguluhan kung bakit born again ang katawagan sa siktang ito ng relihiyong Kristiyano. Marami sa kalaman ng mga nakakaraming hindi born again ay isang hango sa engkwentro ng isang mataas na parasiyo na si Nicodemus kay Jesus. Atin pong mababasa sa Biblia sa aklat ng Juan, chapter 3, verse 3, 4, and 5. Atin pong babasahin. Verse 3, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y pinanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sa verse 4, sinasabi sa kanya ni Nicodemo, paanong ipinanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipinanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ayon sa salita ng Diyos, upang makarating sa kaharian ng Diyos ay kailangan nating ipinanganak muli, hindi sa pisikal na paraan, ngunit sa espiritual na pamaraan. Mga kapatid, bakit kailangan natin may panganak muli sa espiritual na pamamaraan? Mga kapatid, nang nagkasala sina Adan at Eva dahil sa pagsaway nila sa utos ng Diyos, kaya tayo isinumpa ng Diyos at napalayo sa presensya ng Panginoon. Atin ito makikita sa aklat sa taga-Roma, chapter 3, verse 23. Sabi doon sa verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, lahat tayo ay walang karapatan na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit dahil sa labis ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, ibigay ng Diyos ang kanyang bugtong anak na si Jesus para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, makikita natin sa aklat ng Juan, chapter 3, verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo mga kapatid, tanging si Jesus lamang ang ating tulay para makalapit sa kaharian ng Diyos. Atin pong mababasa sa aklat ng Juan, chapter 14, verse 16. Sabi doon, sinasabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparuroon sa Ama kundi sa pamagitan ko. Mga kapatid, meron po tayong tatlong bagay kung paano natin tanggapin si Jesus. Ang tanging paraan lamang para tayo ay makakasiguro na mapupunta sa langit kasama ang presensya ng Panginoon ay ang pagdarasal ng taimtim sa Kanya. Sa iyong pagdarasal, alalahanin ang mga sumusunod.
aaminin sa iyong sarili na ikaw ay isang makasalanan. Pangalawa, believe, maniwala na si Jesus ang nagtubos sa mga makasalanan at tanging siya lamang ang may kapangyarihang alisin ang ating mga kasalanan. Pangatlo, confess, isiwalat sa pamamagitan ng personal na pagdadasal kay Jesus ang ating mga kasalanan, mga kapatid, at humingi ng tawad sa Kanya sa lahat ng ating mga nagawang mali at ang pagkukulang sa Kanya. Mga kapatid, tanggapin sa iyong puso si Jesus na taos puso at tandaan ang araw na ikaw ay nagsisi at nagdasal. Mga kapatid, ang mga ito ay dapat nating laging tandaan. Ang susi ng pagiging isang tapat na mananampalataya ng Panginoon ay ang araw-araw na pagtitiwala at relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang mga salita. Araw-araw, mga kapatid. Mga kapatid, ang pagiging isang born again ay hindi po relihiyon, kundi ito ay simbolo na ikaw ay ipinanganak muli sa espiritual na aspeto. Iyong isurrender at iwanan ang lumang makasalanang sarili at sa pamamagitan ng pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos, ikaw na ay isang bagong nilalang na may takot at pagmamahal sa Diyos. Yan lang po, mga kapatid. Maraming salamat sa panonood ng aking video. My YouTube channel, Landscape TV. Don't forget like and share. Click the bell button para ma-notify kayo sa aking susunod na videos. Salamat!